Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tunay nga, ang pag-ibig ng Panginoon ay laging sariwa. Tayo po'y magsitayo at patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Tayo po'y palakpak. Maraming mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Hakbang patungo sa kaming bagay na iyong ginagawa. Makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, may panibagong sa araw na to. May bagong kabat sa araw na to. May bagong kabat sa imula to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula.
nga, Panginoon, na sadyang kaibuti mo sa bawat buhay ng naririto, Lord God. Kaya patuloy na kami ay lumalapit, na patuloy iparanas mo, Panginoon, ng kapayapaan. Salamat, Lord, dahil tunay nga kailanman ay hindi nagkulang ang bawat anak mo. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagkulang sa bawat anak mo. Tunay nga, Lord, na sa iyo lamang nagsisimula ang kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan pa, kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi
Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Magandang gabi po sa bawat isa na nandito ngayon. And salamat din sa Panginoon sa mga kapatiran natin na nasa malayong lugar, pero patuloy natin silang nakakasama through online. Salamat sa Panginoon. Tunay nga that in the presence of God, there is fullness of joy. Ang kagalakan at kapayapaan ay sa Kanya lamang po natin matatagpuan. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tapat, mabuti, at ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan dahil Ikaw ang laging kumakalinga sa bawat isa. Salamat, Ama, dahil muli mo kaming dinako sa lugar na ito upang kami ay sama-samang sumamba sa inyo sa spirito at katotohanan. Salamat, Ama, sa mga tinig, sa mga musika, na iyong ipinagkaloob upang kami ay makaawit sa inyong harapan. Patuloy naming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Patawarin mo kami, Ama, kung kami ay nagkaroon ng pagkukulang o pagkakasala sa inyong harapan. Patuloy na linisin po ninyo ang aming mga puso. At paging dapatin mo po ang bawat isa sa amin na humarap sa inyong presensya ngayong gabi. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na wala sa lugar na ito dahil sa kadahilanan na sila ay may karamdaman or nasa convention. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay patuloy mo pa rin gabayan. And we pray na ang bawat isa sa amin ay magamit upang mapalakas ang bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang salita mo na aming mapapakinggan ngayong gabi. Ito nga po ay aming maunawaan at maisagawa sa aming mga buhay. Puspusin po ninyo ng inyong banal na spirito ang taong gagamitin nyo upang ipahayag ang inyong salita. Dalangin namin, Ama, na sa lahat ng parte ng gawain namin ngayong gabi, tanging pangalan mo lamang ang maitaas, sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong umupo ang bawat isa. Ito po yung time na magpapasalamat po tayo sa lahat ng pagpapala na binigay ng Lord sa atin noong mga nakalipas na araw. Sabi nga po sa Psalm 107, verse 8 to 9, "Let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of man. For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things." So lahat po ng satisfaction, sa Kanya lamang po natin matatagpuan. And as we come here sa harapan, itaas po natin ang pangalan ng Diyos sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa patuloy na protection niya sa bawat isa sa amin, sa aking buong pamilya, sa magandang kalusugan, kahit na uso na yung ubo, sipon, lagnat, yun. Salamat sa Panginoon dahil hindi naman kami tinamaan. And salamat pa rin sa Panginoon na patuloy na nag-iingat sa amin. Last Thursday po, nung pauwi na kami ni Pastor Dietz, nawalan ng preno yung taxi na sinasakyan namin. Pero salamat sa Lord kasi nangyari yon, hindi pa kami nakakalayo. Wala pa kami dun sa malaking road. So, kakasakay lang namin. Medyo nandun pa kami sa looban, malapit sa Ayala Malls. Kaya nung na-realize nung driver na hindi kumakagat yung preno, ayun, sinabihan niya na kami agad na ibababa niya na lang kami. Ayun, salamat sa Lord kasi hindi niya inayaan na mangyari yon
doon sa road na malaki, hindi rin niya hinayaan na hindi makita or maramdaman ng driver agad. So, nung binababa niya kami, hindi pa mabilis yung takbo niya, kaya habang dahan-dahan lang, unti-unti niyang ginigilid, ayun, nakababa kami ni Pastor. Salamat sa Panginoon sa mga ganong pag-iingat niya. And I'm sure ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng Panginoon. At tayo po ay sama-samang magpalakas at itaas ang pangalan ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Good evening sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigyan ng kalakasan, sa buong linggong kalakasan naming magkakapatid. At pinupuri ko rin siya sa binibigyan niya natin mga biyaya na kaloob niya na galing sa Kanya. Kaya pinupuri ko siya parati sa araw-araw. Sa gabi-gabi sa umaga, pinagpe-pray po ako. Kaya kasi wala tayong dapat na hindi pasalamatan sa araw-araw sa ginagawa niya sa atin. Kaya, glory to God. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Sa aking pong pagkakasakit 2 weeks ago sa ubo, salamat dahil sa gamot na ininom ko na binigay ni Julie, natol ni Dr. Julie, na yung oregano daw po ang aking inumin. So, tinry ko naman po yon, ininom ko, kahit sa super pait, sabay kain ng konting matamis. Pero sabi ko, parang hindi yata ako hiyang doon. So, ibinalik ko yung iniinom ko na Flumosil. So, sa awat tulong ng Panginoon, yun po yung ibinigay ng Lord sa akin na nakagaling naman po sa akin. Salamat din po dahil almost 1 week na online classes po. At medyo may konting pahinga at medyo hindi rin masyadong napupuyat. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niya dahil nga po sa strike. Hindi po pinapasok ang mga estudyante ng face-to-face. Kaya, ayun, patuloy din po ako nagpupuri sa kanya at nagpapasalamat sa kalakasan na feeling ko, binalik niya yung dati kong lakas na kami ay nakakapag-exercise. So, wait nyo lang, tayo ay mag-exercise muli. At sa provision niya, sa guidance, at sa gabi na sa aming pagtulog, salamat sa pag-protect niya sa amin. Binabalik ko po ang papurit pasalamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa binibigay niyang kalakasan sa akin at biyaya pinagkakalob niya sa akin sa araw-araw. At ako'y nagpapasalamat doon sa mga taong tumulong sa akin nang ipasok sa ospital yung kapatid ko, kay Teacher May, kay Teacher Evelyn, kay Sister Hannah, kay Sister Milani, saka kay Brother Servi na siya nag-drive. Hindi nila ako iniwan hanggang dinaayos yung kapatid ko sa loob ng ospital. Nagpuyat sila, nagpagod sila. Hindi ko kaakalain na may ganun pala mga tao na tutulong sa akin ng lubos. Hindi ko lubos maisip na mayroon palang ganun. Kaya sa ngayon, tinutulungan ko yung kapatid ko, magdasal ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa mong kasalanan,
Saka nagpapasalamat din ako sa ating mga kapatiran na palaging pinagdadasal ang kapatid ko. Saka sa ating pastor. Hindi ko lubos maisip kung bakit sa lahat ng taong may ginawang kasalanan sa akin, tapos ako pa yung binigay ng Panginoon na alagaan siya. Sabi ko sa Diyos, wala naman akong inagrabyadong tao, wala naman akong nagawang kasalanan sa kapwa ko. Bakit itong taong ito, ako pang nagsasakripisyo na alagaan siya? Hindi ko alam kung hanggang kailan siya kukunin ni Lord. Kaya lang, sabi ng doktor, wala na talagang pag-asa, nanay. Naawa sila kasi sa akin. Ako lang nagbabantay sa ospital. Sabi niya, pinagbibigyan ka lang namin dahil senior ka. Saka sabi niya, walang mag-aalaga sa kapatid mo. Ngayon, nung lumabas na yung biopsy, saka yung CT scan, sinabi na ng doktor sa akin na wala na talaga siyang pag-asa. Nanay, hintayin mo na lang kung kailan sa kukunin ni Lord. Pero alagaan mo na lang sa bahay niya, sa bahay niyo, pakainin mo kung ano man yung gusto niyong kainin. Eh sabi ko, baka mamaya mangingi ng lechon, wala akong pambili. Kaya nilalakasan ko na lang ang loob ko. Dahil hanggang ngayon, sabi ng mga kapatiran ko nung linggo, patawarin ko na daw. Pero hindi ko lubos maisip eh. Mabuti pa kung ibang taong nagkasala sa akin, madali kong mapatawad. Pero ito, iba ang pakiramdam mo, ibang nararamdaman mo. Muntik na masira ang pamilya ko, mga anak ko dahil sa kanya. Tapos ngayon, ganito ang ginawa sa akin ni Lord. Lord, ito ba yung parusa mo sa akin? Wala naman akong kasalanan. Siya lang naman. Hinihintay ko lang na humingi isa ng tawad sa akin, pero wala eh. Sasabi niya sa akin, Rose, patawarin mo ako kung ano man. Wala sang sinasabing ganon. Kaya sabi nga ng mga kasister ko nung linggo, hintayin ko na lang kung kailan siya hihingi ng tawad sa akin. Pero minsan, alam nyo, pag inaalagaan mo yung taong may malaking kasalanan sa'yo, parang gusto mo na siyang... Minsan gusto ko na... Yung pag nililinis ko siya, yung sugat niya, gusto ko nang lamutakin na sabi ko, Lord, pigilin mo yung kamay ko. Ayaw ko yung ako pang maging dahilan ng kaniyang pagwala sa mundo. Ayun lang po. Pero hanggang ngayon, masakit pa kahit na siguro may 20 taon na, pero hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa puso ko. Ayun lang po. Good evening po. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga pagkakataon na ganito, na nakakasama po ako sa mga pagtitipon, sa mga gawain para sa Panginoon. Lubos ko pong pinagpapasalamat ang buhay ko. Kundi dahil po sa Panginoon, wala po ako dito. Salamat Panginoon sa pagkupkop, pagkilala, na nakilala kita, Panginoon, ang isang katulad kong makasalanan na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo, Panginoon, sa trabaho. Kahit po sobrang dami, pagod, nararamdaman, pero ang kalakasan pa rin po ang nagbibigay sa akin para matapos lahat ng mga gawain. Salamat po sa mga kasamahan po dito sa church na nakikita ko po na nakikinig ko po ang mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa inyo. Kaya po nandito kayo. Salamat po sa ating mga pastor, sa mga namamahala po ng mga gawain.
pinagpapasalamat ko rin po ang lahat po ng kapurihan ay sa Panginoon. Magandang gabi rin po sa atin lahat. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na unang-una sa pag-iingat niya na nakarating ako ng maayos at nakakabalo ako sa pasasalamat sa Panginoon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya, sa ginagawa niya sa aming family. Salamat sa mga taong sumusuport sa maliit na business namin na kung saan talagang tumutulong sa amin para may tawid ang buhay sa pang-araw-araw, sa gastusin, sa mga bayarin. Salamat sa ganung pagkakataon. Salamat din sa mga, yun nga, maraming gawa, dagdag income sa amin para sa family. Yun, kalakasan din sa araw-araw na binibigay niya, na patuloy niyang binibigay magmula sa umaga hanggang sa gabi. Kapahingaan din sa gabi na binibigay niya sa buong family. Ganun din sa karunungan na binibigay niya sa mga alaga ko, sa mga nag-aaral. Salamat ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagkilos sa aming buhay. Ganun din na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan din sa mga mahal ko sa buhay na nagkaroon ng sakit. Salamat sa ganun ginagawa niya sa aming buhay sa kagalingan. Kaya yun, lahat ng papurit pa sa salamat binabalik ko sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan at pagpapala niya sa aming buhay, lalong higit sa kalakasan at maayos na pangangatawan na pinagkakaloob ng Diyos sa amin. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nandirito at marinig ang iyong mga tinig, lalo na ang inyong mga pasasalamat. Ngabalikan ko lang yung kay Nanay Rose. Yan. Kasi alam natin na ang mga bagay na nangyari sa ating buhay ay hindi siya, kumbaga, unang-una hindi tayo pinaparusahan ng Diyos sa mga paghihirap na nararanasan natin. Hindi dahil sa masama tayo, hindi dahil sa kung ano tayo. I believe na yung mga bagay na yan na pinagdaraanan natin is a way for us to know Him more, para mas makilala natin siya ng lubos sa ating buhay. Maybe hindi natin alam kung bakit binibigay sa atin, no, sa bawat isa sa atin ng mga ganitong uri ng problema, ay para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. At tayo rin turuan. Halimbawa, may mga kapamilya tayo na alam natin na nagbibigay ng sama ng loob sa atin. Hindi ba ito rin yung paraan ng Panginoon para tayo ay hubugin sa pagiging mapagpasensya, na kung saan ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu sa atin. At ano pa, yung pagmamahal, na in spite na tayo ay ginagawa ng masama, dahil ang inuutos sa atin ng Panginoon ay magmahal, gagawin natin yung bagay na yon. Why? Because the Lord wants us to understand what kind of life we have in Him. Tandaan po natin, we could not expect na ang isang hindi mananampalataya would do good things. At masuklian yung bagay na ginagawa natin sa kanila. Ayun po ang hindi dapat natin ini-expect sa hindi o walang Kristo o walang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya it's normal po na masaktan tayo sa mga tao. It's normal na tayo ay mabigo o ma-disappoint sa mga tao. But remember, anumang mga bagay na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay isang malaking opportunity para sa atin na mas lalo siyang pagtiwalaan. At ngayong gabi po, tayo po ay muli ay magsama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay tumunghay sa kanyang salita sa aklat ng Ikalawang Kronika o 2 Chronicles, chapter 20. Okay. 2 Chronicles chapter 20,
At ang ating pong tutunghayan ay ang mga talatang 1 hanggang 9. Ang title po ng ating message o ng mensahe po natin ngayong gabi ay ang tungkulin ng pananalangin sa buhay natin. Okay, ang tungkulin ng pananalangin sa atin o sa buhay natin. Before we look at the text that we have this evening, tayo po ay saglit na manalangin. Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat po dahil alam po namin na ang araw na ito ay araw na ipinagkaloob niyo po sa amin na ibuhos ang iyong pagpapala sa amin sa araw na ito, lalo na't sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Muli maraming salamat dahil alam po namin na sa aming pagtunghay ng iyong salita ay patuloy na huhubugin mo kami sa buhay na ito at sa kung paanong naisin mo na ang buhay na ito ay magamit para sa iyong kaluwalhatian lamang. Muli, inaalay po namin sa iyo ang oras na ito, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, sa pangalan po namin Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli, ang title po ng ating mensahe ngayong gabi ay ang tungkulin ng pananalangin sa atin. O to make it more specific, ang tungkulin ng pananalangin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Now, kung pag-uusapan po natin ang tungkulin ng pananalangin, sa tingin niyo po, ano ba ang role, ano ba ang tungkulin ng pananalangin sa buhay natin? Bakit ito pinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang panalangin ba ay binigay sa atin ng Diyos para kung ano man ang hilingin natin, ilalapit lang natin sa Kanya at tutugunin niya? Ang tungkulin ba ng panalangin kapag tayo ba ay may pangangailangan? Ayun lang ba ang paraan natin o ayun ba ang tungkulin ng panalangin para sa atin? Kapag may problema, tsaka tayo mananalangin. Napakaganda po ng teksto na ating matutunghayan ngayong gabi dahil sa tekstong ito, makikita natin ang isang hari by the name of King Jehoshaphat. Itong hari na ito ay isa sa mga tinuturing nating mabubuting hari. By this time, ang bayan po ang bayan ng Israel ay nahahati po sa 2 kaharian. Ang Juda at ang Jerusalem o yung Israel. Dito makikita po natin ang 2 kaharian na ito ay nag-divide because ang kanilang paniniwala ay at ang kanilang pinanghahawakan ay hindi magtutugma. Halos lahat po ng mga masasamang hari ay napunta sa Israel habang po ang Juda naman po ay kalimitan o karamihan ay nag-rise o nagtalaga ang Panginoon ng mabubuting hari at isa po roon si King Jehoshaphat. Now tingnan po natin kung ano yung naging karanasan ni King Jehoshaphat sa talatang ito at kung ano yung naging role ng pananalangin sa kanyang buhay at sa kanyang mga kasama. Tingnan po natin. Let's read chapter 20 of 2 Chronicles, verse 1. Sabi po rito, if you have your Bible, sabi po rito, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang mga Menonita si Jehoshaphat. So mapapansin po natin doon sa unang verse ay merong mga iba pang kaharian na kung saan ay nagtangka nung panahon na yon na lusubin ang kaharian na pinangungunahan ni King Jehoshaphat. Ilan po yung kaharian na lulusob sa kanya? 3. Hindi lang po yon. Sabi sa verse 2, nabalitaan niya sa isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazot Tamar na tinawag ding En-Gedi. Ibig sabihin, meron pang, hindi lang po itong 3 kaharian na ito, meron pang sumasalakay sa iba pang bahagi ng kanilang kaharian. At ito yung mga mga Edomites. At dito, mapapansin natin sa verse 3, ano pong nakasulat doon? Nabahala si King Jehoshaphat.
Pag sinabi nating nabahala, nabagabag siya, natakot. Alam niyo po, si King Jehoshaphat ay katulad din natin. No? Katulad din natin na kapag may mga bagay na alam natin dihado tayo at hindi natin kakayanin, nandoon palagi yung takot. No? Lalo na kung may mga mabibigat tayong kinakaharap sa ating buhay. Karamdaman, pinansyal na pangangailangan, di ba? At mga bagay na kung saan nagdudulot sa atin ng takot. Katulad ni King Jehoshaphat, nakikita niya sa kanyang paligid na itong mga kaharian na ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanila kung sakali, kung sila ay lulusubin. Alam niyo po, yung mga problema, ganyan din po sa buhay natin, di ba? Halos nagbibigay ito ng malaking pinsala sa atin. At dahil doon, tayo ay natatakot sa maaring maging resulta ng pinsala na ito. And most likely, si King Jehoshaphat, ganun din ang kanyang nararamdaman. Ngunit, pansinin niyo po ang naging tugon ni King Jehoshaphat, nung nakikita niya yung malaking problema na ito sa kanyang buhay. Ano po yung kanyang naging tugon? Paano po siya nag-respond doon sa situation o doon sa crisis na meron siya sa kanilang harapan? Ano po ang kanyang ginawa? Sabi po ron sa verse 3, humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Alam niyo po, nakakatuwa itong si King Jehoshaphat kasi isa sa mga bagay na kung saan ay pinaniniwalaan niya na magiging malaking tulong sa kanya, sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Ulitin ko po, isa sa mga bagay na kung saan ay kahahangaan mo sa haring ito, hindi lang siya dahil mabuti siyang hari, hindi lang siya dahil magaling na hari, kahahangaan mo itong hari na ito because of his faith sa Diyos. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na wala siyang ibang unang iniisip at wala siyang unang tinatakbuhan kapag sa panahon ng krisis ng buhay o problema ng buhay, ang tanging niyang kinukonsulta at nilalapitan ay walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Napakaganda pong katangian ng isang mananampalataya ang pagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna man ng anumang kaharapin o problema ng buhay. So, naniniwala si Jehoshaphat na ang panalangin ay isa sa mga mabisang sandata ng isang mananampalataya o ng isang taong nagtitiwala sa Diyos kung siya ay humaharap sa matinding problema o pagsubok ng buhay. Naniniwala po ba tayo na ang panalangin ay isang epektibong sandata laban sa mga mabibigat na sitwasyon ng ating buhay? Amen po. Kaya po kung tayo ay dadaan sa mga pagsubok ng buhay o mararanasan natin ang mga pagsubok ng buhay, and I believe sa oras na ito may mga problema tayong kinakaharap. Iba-iba. Okay? Maaring ito ay sa kalusugan, maaring ito ay sa relasyon, maaring ito ay sa inyong trabaho, maaring ito ay sa inyong pamilya. Ngunit anuman ang mukha ng problema o krisis ng buhay, tandaan po natin, napakaganda at napaka-epektibong sandata ang pananalangin para po sa atin. Ganun po nakikita ni King Jehoshaphat ang pananalangin. Kaya pansinin niyo po, nung humingi siya ng patnubay sa Diyos, inutos niya. Kanino? Sino yung inutusan ni King Jehoshaphat? Sabi niya rito, inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. So walang exempted. Tingnan niyo po yung hari na ito. He is a good leader. I believe he is a good leader. Why? Because he is teaching his people to pray. Tinuturuan niya ang kanyang mga nasasakupang manalangin at magtiwala sa Diyos. Diba? Alam niyo po kung ang mga leader ng bansa natin ay may ganitong uri ng pag-uugali, I believe anumang krisis ang dadaan sa bansang ito ay mapagtatagumpayan natin.
Gayon din sa ating mga buhay, siguro kung kayo po ay magulang, kung kayo po ay merong pinangungunahang pamilya, hindi man kayo magulang, maaring kayo yung tumatayong magulang sa iyong pamilya, sa iyong mga pamangkin, sa iyong mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kung nais nating maging epektibong tagapanguna sa ating mga nasasakupan, teach them. Lead them sa isang buhay ng pananampalataya sa Panginoon. At turuan din nating gamitin at panghawakan ang mga pangako ng Diyos at lalong higit dalhin natin sila sa isang buhay ng pananampalataya at pananalangin sa Diyos. Tuloy po natin. Sabi po rito, inutusan ni King Jehoshaphat ang lahat na mag-ayuno, lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda o Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tingnan niyo po kung gaano pinagtitiwalaan ng mamamayan ang boses at ang pangunguna nitong si King Jehoshaphat. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Verse 6, nanalangin siya. Nalalangin itong si King Jehoshaphat. And through this prayer, makikita po natin at nilalaman ng panalangin na ito kung paanong nire-reveal ng pananalangin o ng kanyang pananalangin ang tungkulin nito sa kanyang buhay, sa kanyang mamamayan, at sa kanyang mga nasasakupan. At matututunan din natin yung tatlong tungkulin na ito ng pananalangin. Number 1, again, the question, ano ba ang tungkulin ng pananalangin sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga nagtitiwala sa Diyos? Ang unang tungkulin, and I agree, when King Jehoshaphat uttered this prayer, he revealed na yung unang tungkulin ng pananalangin ay ipahayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ipahayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. That every time that we are praying before God, hindi dapat tayo nakafocus kung paanong tutugunin ng Diyos, kung paanong ipapakita o kung paanong ibibigay sa atin agad ng Diyos yung ating mga panalangin. But first things first, when we pray, dapat makita natin, unang-una, at maipahayag sa buhay natin how powerful our God is. Lalo na kung tayo ay humaharap, again, katulad ni King Jehoshaphat sa mga krisis ng buhay. Tingnan po natin kung paano niya inatter yung panalangin niya sa gitna ng krisis na meron sila. Verse 6, sabi rito, at nagsabi at sinabi ni King Jehoshaphat, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno, kayo nga po ang Diyos ng langit na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo, makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. Again, yung word ni King Jehoshaphat na makapangyarihan kayo. Yung kapangyarihan na yon ang nagpapakita at nagtuturo sa atin na ang Panginoon na kanyang pinagtitiwalaan ay Diyos ng kanyang mga ninuno. Ibig sabihin, yung mga nangauna sa kanila, yung mga nangaunang mga hari at mga tinawag ng Panginoon, nakita nila kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Na kahit sa gitna na sila ay sinakop at pinahirapan sa iba pang mga bayan, kahit na sila ay nag-wander sa ilang ng napakaraming taon, at bago nila makuha at may pagkaloob sa kanila yung lupaing pangako ng Diyos sa kanila, hindi nagbago at hindi nagmaliw ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kaya nga sinasabi ni King Jehoshaphat sa panalangin na ito, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno,
kayo po ang Diyos na nasa langit. Ibig sabihin, kinikilala niya na yung Diyos na makapangyarihan, na kanilang pinapanampalatayanan, na kanilang pinagtitiwalaan, is beyond doon sa kanilang kalalagayan. Ibig sabihin, hindi lang siya yung Diyos doon sa lupa na yon o doon sa kanilang kaharian, yung Diyos na kanilang pinapanampalatayanan na makapangyarihan ay nakaupo sa kanyang kaharian. At yung kaharian niya na yon ay nasa langit. At walang sino man ang kayang gumapi at tumalo sa kaharian ng Diyos. Kung paanong makapangyarihan ng Diyos, sabi niya, kayo na namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo, ibig sabihin, sila, yung mga bayan na gustong sumugod at umatake sa kanila, o sino mang mga kaharian na pwedeng lumaban sa kanila, sabi ni King Jehoshaphat, kayo po ang namamahala. Kayo po ang may hawak. Kayo po ang merong kapangyarihang pabagsakin ang mga kaharian na ito. Di ba? Ang bayang Israel nga ang bayang ito na laging sumusuway sa Panginoon, kahit sila pinapabagsak ng Diyos. Kung sila ay hindi tumutupad sa kanilang kasunduan sa Diyos. Kapag sila ay matigas ang ulo at hindi sila nakikinig sa Diyos, anong nangyari? Anong ginawa ng Panginoon? Sila ay pinapasakop sa mas malakas na bayan. So ibig sabihin, sila man, nakaharian nila, o yung mga kaharian na maaring sumugod sa kanila, namamahala ang Diyos. Now, isipin natin kung paanong pinagtitiwalaan ni King Jehoshaphat ang Diyos. How much more na sila ay kayang tulungan at iligtas ng Diyos sa matinding krisis na ito na kanilang kakaharapin. Alam ni King Jehoshaphat kung paano at kung gaano makapangyarihan ang Diyos na kanilang pinapanampalatayanan. Na yung sitwasyon na yon kayang baguhin ng Diyos. Yung dami ng kaharian na susugod sa kanila, kayang-kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon na yon, na magiging malaking tulong kay King Jehoshaphat. So tandaan natin mga kapatid, every time that we are coming before God and we are praying to Him, huwag nating ituon ang panalangin natin sa mga bagay na gusto nating tugunin ng Diyos. Unang-una dapat nating panghawakan sa buhay natin that every time that we are praying, we have a powerful, and we have a mighty God sa ating buhay. Yung sovereignty niya, yung soberenya niya ay naroroon. Kaya niyang baliktarin yung sitwasyon ng ating buhay. Kaya niyang baguhin anuman ang ating mabibigat na pinagdaraanan. But the question is, are we fully trusting Him? Are we holding on sa mga pangako ng Diyos? Are we claiming that the God that we have is a powerful God? Pangalawa, ang tungkulin ng pananalangin sa atin ay hindi lang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ipaalala sa atin ang katapatan ng Diyos. Remember that every time that we are praying, we are holding on to the promises of God. Pinangahawakan natin yung tapat na pangako ng Diyos. Again, I use yung word na tapat because He is the one, siya lamang ang masasabi kong tapat sa mundong ito. Ako, hindi ko masasabing tapat ako sa aking ginagawa. I fall, I sin. But remember, the God that I put my faith and trust is a God is a faithful God who will always give yung kanyang pinangako. At isa sa mga pinangahawakong pangako na yon ay yung
yung kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin kung paanong sinundan ng panalangin na ito sa verse 7 na winika ni King Jehoshaphat. Verse 7 sabi niya, "O Diyos namin, hindi ba't itinataboy ninyo ang mga nakatira sa lupaing ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan?" So remember, sabi ni King Jehoshaphat, ipinapaalala niya, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa mga kasama niya, nananalangin din na katulad niya, yung katapatan ng Diyos sa kanilang bayan. In what manner? Yung time na ibinigay ng Diyos yung lupang pangako sa kanila. Alam naman natin na yung lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos ay hindi nila basta-basta nakuha. Why? Kasi may mga nakatira sa lupain na ito. May mga, actually, nung tinatry nilang pasukin ang lupang pangako na ito, nagpadala pa sila ng mga espiya. At yung mga espiya na yon, nakita nila na yung ilan sa mga nakatira sa lupain ng lupang pangako ay mga higante pa. Di ba malalaking tao talaga? Sabi nga nila, yung mga dala-dala nilang prutas, di ba tayo pag nagdala ng prutas, dinala sa atin naka-plastic eh. Di ba? Kayang-kayang buhatin. Alam niyo sila pag nagbuhat, ikinakalong nila sa balikat nila. Di ba yung hindi strawberry, no? Yung grapes. Yung grapes. Yung ubas. Alam niyo yung gaano kalaki yung ubas sa kanila na nakita ng mga espiya? Malaki. Nakalagay sa isang kahoy, no? Nakasabit doon. Buhat-buhat ng malalaking tao na ito. Imagine niyo yung ubas na yun. Siguro pag kinain mo yung ubas, hindi ka tatagal, lalo na kung high blood ka. Pero makikita natin, anong nangyari doon sa mga taong iyon? Tinaboy ng Panginoon. Pinaalis ng Diyos. Naalala niyo yung Jericho? Isang kaharian na may malaking pader. Talagang masasabi natin na inilalarawan yung pader ng Jericho na hindi mo sila kayang pasukin. Kung sakaling makikidigma ka sa kanila, yung pader pa lang, talo ka na. Pero ano nangyari sa pader ng Jericho? Paano sinira ng Diyos ang pader na ito? Gumamit ba sila ng mga sandata na maggigiba doon sa pader? Ang inutos lang ng Panginoon kay Joshua, kada isang araw, sa loob ng 6 na araw, iikot ka ng 1 beses doon sa kaharian. So, pag umikot ka 1 beses, balik ka sa inyong kampo, kinabukasan, balik ka uli, ikutin mo uli. Dapat mauna itong grupo na ito, dapat nandito yung Ark of the Covenant. So, sila lagi yung mauuna. After 6 days, yung 7 araw, isama mo na yung mga kasama mo, magdala kayo ng trompeta. Lahat kayo. Ikutin nyo ng 7 beses yung lugar na yon. At sa ika-7 beses, pag may narinig kayong tunog, hindi natin alam kung saan manggagaling, maaring sa langit eh. Tsaka nyo hipan ng sabay-sabay at sumigaw kayo ng malalakas. And true enough, nung ginawa nila yon, anong nangyari dun sa pader? Bumagsak. Walang sandata, diba? Wala yung catapult eh. Diba yung nakikita natin sa mga movies, sa mga palabas, may catapult para masira yung pader. Walang ganun. Sa tinig nila, bumagsak yung pader. Pero hindi dahil sa tinig nila. Ang Diyos ang nagpabagsak ng pader na yon. Okay? So katulad ng mga patotoo, katulad ng mga kasaysayan nila at karanasan ng bayang ito, sabi ni King Jehoshaphat, sa pamamagitan ninyo, tinaboy ninyo ang mga nakatira dito. At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila, na mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? So again, through this prayer, ipinapahayag o ipinapaalala ni King Jehoshaphat na yung Diyos na kanilang pinapanampalatayanan ay isang tapat na Diyos. Tumutupad sa kanyang pangako. Tumutupad sa kanyang salita. Tumutupad
sa mga iniwan niya, no, na mga salita sa kanyang mga tinawag. In the same manner, panahon ng krisis, mabigat. Hindi ko pwede pong sabihin na kapag mananampalataya po tayo, wala na tayong problema. Di niyo po ba napansin, nung tayo ay naging mananampalataya, mas dumami problema natin? Tama? Mas lalong dumami yung problema natin, but thank God. Kasi kahit madami yung problema natin, mas na-enjoy natin yung buhay natin ngayon. Why? Kasi alam natin na may Diyos na tapat, na laging kasama natin. Diyos na tapat na yung kanyang salita ay laging tutuparin sa atin. At meron tayong Diyos na kung saan ay laging magpapaalala sa atin na siya lamang ang pwede nating lapitan. Mga tao sa paligid natin, maaari tayong biguin. Sabihin, mangako sa atin, pero mabibigo tayo kapag hindi ito natupad sa atin. Pero ang Diyos, balibalik ta rin man natin ang sitwasyon ng ating buhay, mananatili ang katapatan ng Diyos. Tayo na nga lang yung hindi tapat sa Diyos eh. Pero tayo hindi tapat sa Diyos, siya ay tapat pa rin sa atin. Kaya purihin po natin ang Diyos sa ating buhay. Pansinin niyo po kung paano nililid tayo ng panalangin na mas lalo nating makilala ang Diyos. Na ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay tapat. Pangatlo, sa pamamagitan din ng pananalangin, ipinapamala sa atin ang katugunan ng Diyos. Ang Diyos na tumutugon sa pananalangin. Hindi ang tao, no? Hindi ang sino man sa paligid natin, kundi ang tanging ang Diyos ang tumutugon sa ating pananalangin. Pansinin niyo po sa verse 8 hanggang verse 9. Nakatira po sila rito at pinatunayan ng templo at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng inyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan, o taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan pinararangalan kayo. Again, every time that they are facing and standing before the temple, kasi sa kanila ang templo ay ito yung dito nananahan ang Diyos that time. And they believe na every time that they are having difficulties, most especially crisis, they will always stand doon sa harap ng templo and facing in the presence of God. At sabi rito, hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan, and this is a wonderful part dito sa text na ito, at pakikinggan nyo kami at ililigtas. Tingnan nyo po kung paano pong matibay at tiwala si King Jehoshaphat sa Diyos na kanyang pinapanalanginan. Sa Diyos na kanyang kinakausap. Sa Diyos na kanyang nilalapitan. Anong sabi niya? Anuman ang mangyari, labanin, kasamaan, tagutom, o anumang krisis, anumang kahirapan, tutulungan nyo kami. At pakikinggan nyo kami. So alam nyo po mga kapatid, katulad ni King Jehoshaphat, yung pananampalataya niya na ang pagtugon ng Diyos ay naroroon na. Alam niyo po, bago pa tayo manalangin ngayong gabi, may answer na ang Diyos. May tugon na ang Diyos sa atin. Now, do not expect na yung tugon ng Diyos would be favorable minsan sa atin. Baka minsan sasabihin nyo oy, itutugunin ng Diyos yung panalangin ko. Again, He is answering our prayers sa pamamagitan ng kanyang kalooban. If He is answering our prayers, remember that yung answer niya would always be in line sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban natin, hindi sa gusto natin, kundi sa kung anong naisin niya. We pray something sa Panginoon, He answered. Yun ang kalooban niya. Tumugon siya ng oo, yes, to our prayer. And that is His will. Nanalangin tayo sa Panginoon. Ang answer ng Diyos ay hindi. Does it mean na
binigo tayo ng Diyos? Kasi dahil hindi tinugon yung panalangin natin, hindi ito yung gusto ng Diyos sa atin. No, that is the will of God sa atin. Kung bakit niya sinasagot ng hindi yung panalangin natin, kasi alam ng Diyos na yun yung makabubuti sa atin. Maaring hindi pa favorable sa atin yung pagtugon, pero I believe within, fully in my heart, that even no ang answer ng Panginoon sa atin, that is the perfect will ng Diyos sa buhay natin. Maaring hindi mo yan kailangan. Kaya hindi ang sagot ng Diyos. Kasi may mas maganda pang ibibigay ang Diyos sa iyong buhay. Na kung saan hindi lang mas magagamit mo, kundi ibibigay niya yung mas magbibigay daan para makilala mo siya ng lubos sa iyong buhay. Diba? Hindi lang po, maaaring ang tugon din ng Panginoon ay maghintay ka lang. Huwag ka lang maiinip. Kasi makainipin tayo sa mga panahon ng buhay natin. Pag nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, ang tagal-tagal magbago ng ugali ng... tagal-tagal magbago ng ugali ng kapatid ko. O ng asawa ko. Di ba? Kung yung asawang babae, sasabihin ng Panginoon, Lord, yung asawa kong lalaki, ang tagal magbago, ang tagal ko na, wala, suko na ako, hiwalay na kami. Handaan po natin, even ang tugon ng Panginoon ay maghintay. Magtiwala tayo. Pansinin niyo po si King Jehoshaphat. Nagtitiwala siya na ipapamalas ng Diyos yung kanyang katugunan. Bakit? Kasi ang Panginoon, tinupad niya yung pangako niya sa kanyang bayan. Noon pa. At alam niya, natutugunin ng Diyos ang mga panalangin niya sa punto na iyon at sila ay ililigtas. Kung paano nilang pinagtiwalaan ang Panginoon at tinugon ng Diyos ang lahat sa kanila, ako ay nananampalataya na sa panahon din natin ngayon ay tumutugon ang Diyos ayon sa kanyang ipinangako at kalooban sa ating buhay. Kaya anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo? Diba? Sa John chapter 16, you always pray. You always pray. You pray in my name. Diba? Ano man ang inyong mga hinihiling, manalangin kayo sa aking pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ay aking tutugunin. Again, tutugunin ng Diyos yung kanilang panalangin kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi pa nga ng Panginoon, makakaranas kayo ng iba't ibang pagsubok, pag-uusig. Pero kapag naranasan niyo yun, you come before me, you pray. Yeah. Hindi mo kinakailangan manalangin na isigaw pa yung panalangin mo kahit nasa isang sulok ka lang. You pray before God and He will answer yung prayer mo sa pamamagitan ng pagtugon at pagdadala sa atin sa kanyang kalooban. Again, this is just a few part lang po ito. Ilang bahagi pa lamang ito ng panalangin ni Jehoshaphat. Pero nakikita na po natin kung paanong yung panalangin niya ay nagli-lead sa kanya. Yung role ng panalangin sa buhay ni King Jehoshaphat ay nagdala sa kanya upang, number 1, ipahayag sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, ipaalala sa kanya ang katapatan ng Diyos, at ipamalas ang katugunan ng Diyos. If you will read the story, alam niyo po na nagtagumpay ang kaharian na ito. Bakit? Kasi tapat, makapangyarihan, at tumutugon ang Diyos sa kanyang mga tinawag. And I believe that is the same, gayon din, niya tutugunin ang ating mga panalangin. At alam natin na yung tungkulin na ito ay hindi lang para makita natin yung katugunan ng Diyos, kundi makita natin sa buhay natin na lumalago tayo at mas lalo tayong nagtitiwala sa Kanya na makapangyarihan at tapat sa ating buhay. Tayo po ang natin manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong presensya, maraming salamat sa iyong pangunguna.
Maraming salamat, Panginoon, dahil sa puntong ito ay narinig namin mula sa iyong salita, Panginoon, ang kagandahan at tungkulin ng pananalangin sa amin. Na ang tungkulin ng pananalangin sa amin ay dalhin kami upang mas lalo naming makita na ang Diyos na aming pinagtitiwalaan ay makapangyarihan. Na maipaalala sa amin, Panginoon, through our prayers that we have a faithful God, Panginoon, na laging tumutugon at tumutupad sa kanyang mga ipinangako. Gayun din, ipinapamalas mo, Panginoon, sa pananalangin at aming idinudulog sa inyo, na kayo ang tumutugon na tapat at mabuting Diyos sa amin. Kaya maraming salamat sa gabing ito. Hindi lang po sa oras na ito ng pananalangin, patuloy mo kaming dalhin, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan na ang pananalangin ay isang malakas na sandata na aming tataglayin at pangahawakan sa panahon ng mabibigat na sitwasyon ng buhay. Kaya patuloy naming itinataas ang iyong dakilang pangalan at patuloy na ikaw lamang ang maipahayag at maitanghal sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa mabiyayang mensahe na napakinggan po natin ngayong gabi. Tunay nga na ang ating Diyos ay makapangyarihan, tapat, at tumutugon sa ating mga panalangin. Alam niyo po ba na hindi lamang sa pananalangin natin maidi-declare ang kanyang power, faithfulness, and being provider, maging sa ating pagkakaloob. That every time we give sa gawain ng Panginoon, doon may de-declare ang kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Ang katapatan niya sa ating pinansyal na aspeto at maging yung pagtugon niya sa ating mga pangangailangan. Kaya nga patuloy nating hingin ang kanyang biyaya as we give sa ating gawain ngayong gabi para sa ikalululhati ng Panginoon. Akin pong tinatawagan ang tagalikom. Tayo pa'y manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na nagmamayari ng buhay ng bawat isa, Diyos na hindi nagbabago, puno ng kadakilaan, dalangin namin, Ama, na patuloy naming ma-declare ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan, at ang inyong pagtugon sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. Hindi kami mag-doubt, mawala ng pananampalataya, sa halip, patuloy kaming magtiwala na ikaw ang siyang tutugon ng aming mga pangangailangan as we faithfully give para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapagkaloob ayon sa inyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Sa bahagi pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa puso ng ating gawain. Tayo po ay sama-samang manalangin sa oras na ito. At bigyan pansin po natin ang ilan sa mga concerns po ng ating church, especially yung mga gawain po natin. Please continue to pray po this coming Saturday.
may gawain po ang mga kalalakihan, and we would like to invite everyone to join us doon sa ating coffee ministry. So let's continue to pray for this ministry na gamitin ng Diyos to reach out sa ating community. So sama po natin sa panalangin ang mga bagay na ito. Gayon din po ang ating mga leaders who are now attending the convention. Let's pray for them na patuloy din silang gabayan at ingatan ng Panginoon sa gawain na yon. And let's continue also to pray yung ating mga prayer items po, lalo na sa mga kapatid natin who are sick, and prayer po ng healing sa kanilang mga buhay. Sige po, tayo po let's continue to pray also this coming Sunday, yung ating church election. Please continue to pray for the leaders, ayon sa ating church, yung mga group, yung COMELEC natin, sa pangungunan ng ating kapatid na Joy. Let's continue to pray ang bawat paghahanda na ito ng ating iglesia. So, let's pray po. Ay makapangyarihan at dakila sa lahat. Ang iyong trono, Panginoon, ay luklukan ng biyaya at ng pagpapala. Kaya po sa gabing ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong trono ng habag at awa. Patuloy na itinataas at patuloy na kami po ay nagmamakaawa sa inyo, O Diyos, na tulungan at samahan niyo po kami, lalo na sa mga gawain na inyo pong pinagkatiwala po sa amin. Hinihiling po namin ang kalakasan at karunungan na inyo pong ipagkaloob, Panginoon, sa amin, at ang lakas na ito at mga biyayang ito ay magamit lamang para sa iyong kapurihan. Gamitin mong instrumento, O Diyos, ang buhay ng bawat isa po sa amin upang matupad ang iyong kalooban at matupad ang iyong plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, plano mo sa iglesyang ito, at plano mo maging sa komunidad kung saan mo itinalaga ang iyong bahay-sambahan. Lord, tinataas ko po sa iyo ang bawat gawain na meron po kami sa buwan na ito. Sa darating na Sabado, Panginoon, we are lifting up to you yung aming coffee ministry. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin mong daan o instrumento ang gawain na ito upang mas lalong maipahayag ang iyong mabuting balita sa mga tao sa aming paligid. Sila man ay dumadaan lamang sa harap ng aming bahay-sambahan. Sila man, Panginoon, ay mga bisita na maaring dumalo o maging bahagi ng gawain na ito. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy na maluwalhati ka, Panginoon, sa gawain na ito. At lalong higit, makapagdala, Panginoon, ang gawain na ito ng mga buhay at kaluluwa, Panginoon, na magtitiwala sa iyo. Naniniwala at nananampalataya kami, O Diyos, na sa iyong mga kamay, kayo po ang patuloy na nagdadako ng mga tinatawag mo, Panginoon. Tinatawag mo upang manampalataya at sumunod sa iyo. Kaya sa puntong ito, Panginoon, kami po ay nagsusumamo na gamitin mo ang bawat isa po sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang iglesyang ito na matupad ang lahat ng naisip mo, Panginoon. Kaya din po, tinataas po rin namin sa iyo ang darating na linggo sa aming church election. We are praying na kayo po ang tumulong at magbigay sa amin ng karunungan at makita, Panginoon, ang kagandahan ng paglilingkod sa pamamagitan ng pangunguna at pakikibahagi bilang isang leader ng church na ito. Alam po namin na hindi din po biro, Panginoon, ang matawag sa ganitong tungkulin
Ngunit nananangan po kami, O Diyos, na ang sino man, Panginoon, ang iyong itatalaga at pipiliin, Panginoon, upang pangunahan ang iyong iglesia, upang pangunahan ang iyong mga gawain, ay patuloy mo silang papalakasin, patuloy mo silang iingatan din, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kami po bilang mga katiwala mo sa gawain na ito na inyo pong ibinigay sa lugar na ito ng obrero, ay patuloy naming matupad at magampanan ang mga gampanin namin, Panginoon, kung saan mo kami itinalaga, kung paano mo po gagamitin din ang aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat gawain na meron kami sa buwan na ito, at patuloy na itinataas ko sa iyo ang bawat gawain na ito, dahil alam po namin na kung sa iyong mga kamay, Panginoon, namin ipagtitiwalang ito, may magandang tunguhin ang mga gawain na ito. Lord, patuloy rin po namin sa iyong itinataas, maging ang mga kapatid namin na until now they are still seeking ng kagalingan at kalakasan sa inyo. Sa mga kapatid namin na hanggang ngayon ay merong karamdaman, dalangin namin na patuloy niyo po silang gabayan at ingatan. May mga kapatid kami na nagpapalakas din sa kanilang buhay. May mga karanasan sila o karamdamang naranasan ng mga nakaraang linggo o nakaraang buwan. Kaya patuloy po naming hinihiling na muli mo silang palakasin, muli mo silang gabayan, O Diyos. Ang mga anak ni BJ, si Brianna, maraming salamat dahil kayo po ang nagpanumbalik ng kanyang kalakasan at muli silang nakabalik na sa kanilang tahanan, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang mga anak ng aming kapatid na BJ at kayo po ang patuloy na maging source ng kanilang kalakasan sa araw-araw. Gayun din, dalangin namin ang magandang kalusugan sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang kapatid po ng aming Nanay Rose. Ingatan mo siya at gabayan. Alam po namin na hindi rin biro, Panginoon, ang kanyang pag-aalaga sa miyembro ng pamilya na ito. Ngunit alam po namin, tinawag mo siya upang ingatan at alagaan ang isang miyembro na ito sa kanilang pamilya. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang hubugin, Panginoon, sa pag-ibig at pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na gagawin niya, Panginoon, ang kanyang bahagi na ito, hindi para i-please o masiyahan ang mga tao sa kanyang paligid. Hindi gagawin niya ito dahil kayo ang kanyang pinagtitiwalaan at kayo ang nais niyang pasiyahin sa pamamagitan ng buhay na inyo pong ibinibigay sa kanya. Samahan niyo rin pa, Panginoon, ang ilan pa sa mga miyembro namin, ang mga nanay po namin, ang aming Nanay Pilipa, Nanay Seni Aguila, Nanay Seni Leander, ang aming pong Mami Julie Andaya, aming pong Nanay Aji, Nanay Emma. Patuloy ko pong silang itinataas sa iyo, Panginoon, aming Nanay Rosie, aming Ate Muring. Alam niyo po, Panginoon, ang mga karamdamang kanilang kinakaharap. Pisikal, sa kanilang kalusugan, at patuloy ko po silang itinataas sa inyo, Panginoon. Lalo na ang mga nanay po namin na hindi namin nakakasama dahil sa kanilang karamdaman. Dalangin ko po, O Diyos, na nawa loobin nyo na muli silang lumakas at gumaling sa kanilang karamdaman at makasama namin sila sa mga gawain katulad nito ng pananalangin at pananambahan. Lord, gabayan niyo po sila at patuloy na gamitin mong instrumento ang mga gamot na kanilang iniinom upang mapabilis ang paggaling ng kanilang karamdaman. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Tatay Fred. Ingatan mo po siya at patuloy na gabayan ng kanyang kalusugan. Aming Kuya Deng, ay patuloy kong itinataas sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalalagayan, lalo na sa nasuri sa kanyang katawan na bukol. We are praying na nawa sa pagbabalik niya sa doktor upang i-test o isuriin muli siya, nawa, Panginoon, ay magkaroon na ng mas malinaw na pamamaraan kung paanong matutulungan na mapagaling itong karamdaman niya na ito.
Ngunit sa inyo pa rin kami nagtitiwala, O Diyos, na ang kanyang kagalingan ay magmumula lamang sa iyo. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang aming Ate Baby Castro. Patuloy mo siyang palakasin at gabayan, Panginoon, sa kanyang kinaharap na karamdaman nung nakaraang buwan. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanya, mag-restore ng kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon. Ang kamay po ng aming Tatay Danny, ingatan niyo rin, Panginoon, at hilumin mo, Panginoon, ang kanyang kamay mula sa problema na ito na kanyang kinakaharap. Tulungan mo nawa na yung mga gamot na kanyang ipinapahid sa kanyang kamay ay maging mabisa at maging daan ng mas mabilis na paghilom at paggaling ng kanyang mga kamay. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang aming Kuya Gilbert Ilagan. Kanyang mga mata ay patuloy na hinihiling po namin ang iyong pagpapalinaw sa bahagi na ito ng kanyang katawan. Aming Ate Geraldine Panlilio, provision at sustenance po sa kanyang mga kailangan sa mga gamot. Ang aming Pastor Sam Lim, we are lifting up to you ang lingkod mo na ito. Maraming salamat dahil mga ilang linggo na rin namin siya nakakasama sa aming pananambahan at nakikita po namin ang improvement sa kanyang physical na pangangatawan. At lubos namin ipinapanalangin, Panginoon, na maging ganap ang kanyang kagalingan, yung mga sugat na meron siya ay maghilom at yung lakas na meron siya noon ay mapanumbalik. At ito po ay pinagtitiwala po namin sa iyong mapagpalang kamay. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming Doktora Lisa. I-bless mo siya, Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang gawain. Gamitin mo, Panginoon, ang kanyang serbisyo, yung kanyang trabaho, Panginoon, to bless more, Panginoon. At may pahayag sa gawain niya na ito na ikaw ang dakilang Diyos na nagpapala, nag-iingat, at nagiging instrumento, Panginoon, ang gawain niya upang mas lalo nilang makilala ang Diyos na kanyang pinanampalataya at pinaglilingkuran. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy namin pinagtitiwala sa iyo, maging aming bayan, ang aming Pangulo, ang aming mga pinuno. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan at kalakasan. I-bless mo rin, Panginoon, ang ilan sa aming mga leaders na ngayon ay kabahagi ng gawain sa convention. We are praying na patuloy mo silang gabayan, ingatan, lalo na ang gawain na yon ay gamitin mo upang mas lalo silang mabless at palakasin sa kanilang pananampalataya at paglilingkod bilang aming mga pinuno. I-bless mo rin ang kanilang paglalakbay pa uwi. Ingatan mo sila, Panginoon, at nawa ligtas silang makarating sa amin. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga kapatid namin abroad, ang mga nasa online. Patuloy niyo po silang gabayan at nawa maging maayos lagi ang mga connection nila nang sa gayon ay makabahagi sila sa mga gawain na katulad nito kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakahanap po ng ating partner para po sa ating pagbabahagi ng ating mga personal na pananalangin. And after a few minutes, we will be closing in prayer.
Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at bilang pagtatapos po ng ating gawain, tayo po ay magwakas sa pananalangin. Diyos naming Ama sa langit, muli ang papuri po at pasasalamat ay patuloy namin ibinabalik sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa mga awitin, pasasalamat sa iyong salita, gayon din sa pagkakataon na kami ay magsama-sama sa pananalangin. Maraming salamat sa kabuuan ng gawain na meron kami ngayong gabi. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Naririto man o sa kanilang tahanan, ay patuloy kong itinataas sa iyo, Panginoon. At hinihiling na kami po ay inyo pong gamitin, ibalik sa anumang mga gawain na meron kami sa aming iglesia at magamit ito upang masalo kaming tumibay sa aming pananampalataya at lumago sa aming buhay bilang mga anak mo. At dalangin ko ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa na uwi sa kanilang tahanan. Dalangin ko ang iyong proteksyon at paggabay sa bawat isa. Ningapit mo po kami ng iyong mapagpalang kamay at maging hinihiling ko po, Panginoon, na tulungan niyo kami na maging ligtas ang aming pagbabiyahe o pag-uwi sa aming tahanan. Muli, sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat ng ito sa pangalan po namin dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.